lamang ang JRU Heavy Bombers kontra sa Perpetual Altas. Ang score natin ay 39-30. Ngayon, matinding pagsubok man ang kinaharap ng Altas dahil sa pag-alis ni Bright Acueti. Heto sila, lumalaban para sa kanilang school. Kilalanin natin sila, panoorin nyo to. Altas ang tawag sa amin kasi initials to ni Brigadier General Antonio Laperal Tamayo. Then sa pagkakaalam ko yung Altas is ibig sabihin going to the top. Siyempre kami gusto rin namin mapunta sa pinakamataas. Yung pagkatalo namin last year, na isang tulak na lang, finals na sana. Kinapos. Sana ngayong season na to, may makuha kaming lesson dun last year. Saka ma-apply namin ngayong season na to. Siyempre, nung una, medyo nasaktan kami, but naka-recover na rin kami. This is the reality. So we have to work as a team. Not also as a team. Actually, hindi na kami team ngayon, sa totoo lang. Ano na kami ngayon? Pamilya na kami. Sama-sama sa hirap at ginawa. Gawin yung motivation na umalis si Bright na kailangan niyo talaga mag-step up kasi wala na si Bright eh. Adjust lang namin yung offense namin kasi itong off-season medyo struggle yung offense namin eh. Yung defense naman, yun naman yung malakas sa amin eh, yung defense eh. Kumbaga last year, kami yung #1 defensive team. Kaya ang ina-adjust namin ngayon yung offense talaga namin. Bawat isa nagko-contribute na ngayon. May na mga nag-step up. Sana mga Final Four ulit kami ngayon. Siyempre, ang laki nang nawala sa amin eh. Pero laban pa rin naman ng Perpetual. Siyempre, yung Altas talagang matagal nang gustong mag-champion. So, sana makarating din kami dun sa tagumpay. Siyempre, gustong-gusto na namin makaabot sa finals, din yung mag-champion kasi wala pang champion yung Perpetual eh. Gusto naman namin bigyan ng championship itong school para karangalan na rin sa kanila. Ang fighting spirit at ang will to rise to the top, isa yan sa mga na-miss sigurado ng mga Perpetual Altas fans sa kanilang koponan. Kaya naman kayo mga pamilya, sabi na rin kayo sa aming usapan, ano ang na-miss mo sa NCAA? Tweet nyo lang ang mga sagot nyo with the hashtag NCAA Season 92 and our official hashtag NCAA Strong. Mapapanood nyo ang inyong mga sagot live on air sa pagbabalik ng ating laro. Dito lang sa SNA. Balik tayo dito sa Phil Oil Flying V Center for live coverage of the NCAA. Of course, on a payday Friday, ngayon po, lamang JRU Heavy Bombers kontra dito sa University of Perpetual Health Altas. After launching a big second quarter, my name is Martin Javier, Mikey Reyes. Mikey, tale of two quarters tayo dito. Perpetual, nakaumang ng konti. 18-15 after the first, pero yung JRU Heavy Bombers, nakapag-warm up na.
At they got it going, particularly si Abdel Putucci tsaka si Gio Laschetti in the second quarter. Well, like we always say, basketball is a game of runs. Medyo mas matindi lang yung run talaga doon ng JRU. Nung second quarter, of course, sabi mo nga, nagtulungan. Oo. Itong si Abdel Putucci tsaka si Gio Laschetti nung second. Kaya nakuha nila yung 9-point lead na ito entering the half. Okay, ang score natin ngayon, 39-30, and the JRU Heavy Bombers, of course, outscoring by 10 points, 21-11 in that second quarter, the Perpetual Help Altas. Ito ang ating halftime stats natin, Mikey. And of course, yung story nga ng ating first half. Of course, Titi Chodoro nung unang quarter, 10 points. Pero nung second quarter, Laschetti and Putucci combining for 18 points. 18 of the 22 bench points ng JRU at 8 of 9 from the field pa sila. So talagang magandang pinakita ng dalawang veterano ni Coach Vergel Meneses. Only 7 para sa Perpetual Help Altas. And sabi nga kanina ni GJ Ilagan nung feature natin sa kanila, number 1 in defense ang Perpetual nung season 92. Pero hindi natin masyado nakikita sa game na to. 4 blocks ang JRU, wala pa ang Altas. Ito ang ating leading scorers of the game. Taytay Teodoro with 10, Laschetti and Putucci with 9. Both incurring in the second quarter. Ilaga naman sa kabila leading the way with 4 3-pointers for 12 points. Prince Eze with 6 and AJ Coronel with 3 points. Siya na yung kasunod ni Prince Eze, Mikey. At talagang kita-kita dito yung collective effort ng tatlong veterano ni Coach Vergel Meneses. Sama mo na dyan si Irvin Grospe with 6 points. So 4 sa mga veterano ni Coach Vergel Meneses combining for 34 points ng 39 points nila. So Perpetual needs to do a better job containing these veterans if they want a chance here in the second half. At syempre, Mikey, napakalaki nung deficit ng 22-7 bench points na lamang ng JRU Heavy Bombers against, of course, the University of Perpetual Help Altas. Pero sa ating babalik, ito na po, panimula na ng ating third quarter of this game. The second half will begin in a short while between, of course, the JRU Heavy Bombers and the University of Perpetual Help Altas. Both teams are very well represented in terms of the crowd. Siyempre, nandyan lagi yung Perpetual crowd. At JRU Heavy Bombers crowd naman, parang pinanood nila yung juniors team nila kanina. Ngayon, nag-carry over yung audience nila dito sa Phil Oil Flying V Center. Now entering the third quarter of this game, JRU again with a 9-point lead, 39-30. Tsaka huwag natin kalimutan mag-tweet nga. Oo, yun. Of course, ano nga ang namimiss nyo sa NCAA at ito? Jet Vidal, Jet Sanity. Jet Vidal. Ang namimiss nga daw niya maglaro sa NCAA. Binabati nga ngayon si Jet Vidal na a big name sa Perpetual program, basketball program, of course, mga 10 years ago. Grabe yung 10 years ago. Okay. Hindi naman ganun katanda, of course, si Jet Sanity. Pero ngayon, kakailanganin ng Perpetual ng isang Jet Vidal to overcome this lead. At baka ito na yun, si GJ Ilagan. Of course, 4 3-pointers nga nung first half. Third quarter underway. Keith Pido, AJ Coronel, Daryl Singontico entering and starting the second half for the Perpetual Help Altas along with Romel Mangalino and of course GJ Ilagan. Singontico kick out. Ilagan bigay kay Mangalino and mapaputukan dito ng 24-second shot clock violation ang Perpetual Help. A little bit too unselfish doon sa possession na yun para sa Perpetual. GJ Ilagan had that shot coming from that kick out from Singontico. Sayang, di natira ni GJ. 4 of 7 naman siya from 3, so he could have taken that shot. Pero mga JRU going with their starting lineup to begin this third. Samantala, may steal tayo. Coronel missing in transition, but Keith Pido is right there to clean it up. And that's what Perpetual needs dito sa ating second half. Defense converted into points para dun sa pagkakataong iyon. Tatlo sila nagtulungan doon and Pido finishes the play. Perpetual opting to go for a bigger lineup here with Singontico, Mangalino, Coronel, and Ilagan. Corner 3 is good for Taytay Teodoro. Taytay Teodoro starting this game hot. And starting this second half hot para kay Taytay. Ano ba ginagawa nito sa dugout? Kada labas ng dugout. And mapupukol agad ng 3 points dito si Taytay. Taytay Teodoro, 13 points now in the game. Tatlong tres na rin para sa kanya. Singontico, Mendez mula sa labas. Here comes JRU. Mendoza. Binigay kay Teodoro. Teodoro, Pumeke, Teodoro, tumira. Teodoro, 5 straight points for him. May iniinom to sa dugout. Taytay Teodoro, pero I like that setup
coming from Jed Mendoza. Hindi masyado sumuscore si Jed Mendoza dito. Hindi katulad ng first game niya, pero kitang-kita mo, alam niyang mainit si Tay-Tay. Hinandoff niya kagad sa kanyang veterano, si Tay-Tay Teodoro, for that easy short stop. So katulad nung simula niya nung first quarter, kanto rin siya magsisimula sa second half. 5 straight points for him. Perpetual now moving the ball around. Pito. Binigay kay Ilagan for 3. Malakas. Sinuwerte pa doon ng JRU. You wouldn't want GJ Ilagan to be that open. Swerte sila doon, hindi nakakonvert si GJ. 12-point lead now for JRU, 44-32. Mendoza. Abdul Wahab looking for De La Virgen. Binigay ulit sa labas. Mendoza, Pumeke. Balik sa labas. De La Virgen loses the ball, but ball will remain, or possession will remain with the Altas. Dito, tatlong player agad ang sinab ni Coach Jim Welgican as we look at this three-pointer coming from Tay-Tay. Ito naman, kita mo naman, talaga hinando agad ni Jed Mendoza yung bola kay Tay-Tay, knowing na mainit si Tay-Tay. Pero heat check doon para kay Tay-Tay Teodoro, missing that 3. Teodoro ulit, dumidiskarte, Pumeke, binigay sa labas, De La Virgen. Mendoza for 3, wala. Tignan muna natin yung tweets natin dito from Joanna Perez. Na-miss ka daw niya, Mikey. Buti na lang. Oh, lagi ko nababasa sa Alam- Twitter si Joanna, si Joanna Perez. Perez. Thank you. Pero of course, mga bida natin, yung mga players natin. Hindi ba si celebrity trainer Mikey Reyes yung bida? Okay. Martin. Okay, si Denny Aquino naman, namimiss ko ang NCAA. Manood daw na live dito. Pumunta na kayo dito para hindi nyo ma-miss. Oh, paano hindi nyo ma-miss? Of course, lagi naman tayo nandito sa San Juan Arena for how many years na. Kaya pumunta na kayo dito. Traffic lang naman today. Traffic lang today. Pero Tama. ibang araw naman, pwede pumunta dito. Of course, Donnie Aquino watching via TFC.tv live from Oman. Wow. Napanood tayo mula sa Oman. Action continues here. Still a 12-point game. JRU on top. Teodoro, kinikitan. Step back 3, wala. Ayun na naman yung step back. Tay-Tay Teodoro, ang dami niyang step back. Pwedeng between the legs, behind the back. Yun naman, the regular step back, hindi lang talaga ma-convert ngayon ni Tay-Tay. 2 misses in a row for Tay-Tay Teodoro after that 5-point spurt. Oh, Dagangon na libre sa ilalim. Oh, but he misses the shot. Talagang minamalas dito si Gab Dagangon. Hindi pa nakaka-shoot. Of course, ang main offensive weapon ng Perpetual. Grossman man. Matatawagan dito ng offensive foul. Good defense coming from AJ Coronel. Napapika na niya doon. Ang pangalawang pagkakataon. Alam niyang babawi itong si Grossman. So a smart play there. Unang foul mula dito kay Irvin Grospe, but we have a timeout for Coach Wilhelm Meneses. We'll be back for more of your NCAA action. Kayo'y nanonood ng NCAA Season 93 dito lang sa SNA. Kasama ko ngayon ang ama ng isa sa mga gumagawa ng para sa Perpetual ngayong araw na to, si Mr. Ronnie Ilagan, ama ni GJ. Sir, paano niyo po nakita ang pag-mature ng anak ninyo ever since naging team captain siya? Malaki yung nakita kong pinagbago niya simula noon mag-start siya ng basketball. Sa tingin ko ngayon, mas lalo siya nag-mature, nabago na yung kanyang attitude, yung kanyang characteristics and behavior, at higit sa lahat, naging siyang responsible at good example sa kanyang mga kapatid. Sir, alam namin taga Quezon ang inyong pamilya, pero ngayon as Chief of the District Directorial Staff for the PNP dito sa Quezon City, assigned na kayo dito kaya kayo nakakanood ng games live. Sir, ano po ang mensahe niyo sa anak ninyo? Sana magtuloy-tuloy na yung magandang laro niya at sana makaiwas sa mga injury dahil last year nagkameron siya ng injury at sana maging consistent na rin siya dahil during the past seasons hindi siya naging consistent. Sir, and I'm sure he's very inspired to play with you in the audience today. Thank you very much, Mr. Ilagan, and back to you, Martin. Maraming salamat, Siege. Kaya pala, inspired itong si GJ Ilagan ngayon. Maging consistent nga daw siya. Kung ako sa kanya, matatakot ako, makikinig ako. President
Police director pa ng police yung daddy ni GJ Ilagan. Kaya pala naka-apat na tres siya nung first half. Na-pressure ata eh. Is that perfect shot, perfect selfie. Vivo perfect shot, perfect selfie coming from Cap Dagangon. Step back jumper for him. At nung nagre-report si Siege nga, in-interview yung daddy ni GJ, itong si Gab Dagangon, eh, nagparamdam na. Yung madali kaninang tira, hindi niya na-convert. Ito, yung mahirap. Step back jumper on the left side for Gab Dagangon. Maybe this will get him going here in our third quarter. And the lead is down to 10. Pero JRU pa rin ang lamang dito with under 5 minutes remaining here in the third. Videos natin ngayong quarter na ito. 3 out of 7 for JRU, 2 out of 6 for Perpetual Help. Mananatili ang bola dito sa Perpetual with 10 seconds to shoot. They're 5 on the floor. Yuhiko, Coronel, Tamayo, Eze, and Cap Dagangon. Yuhiko going to Eze, who takes the shot from mid-range. Oh, that rolls in for Prince Eze. Shoulder shrug pa na si Eze. Pati ata siya. Mukhang sinadya naman niya. Sinadya. In-practice ni Prince Eze yan. Pero if he can convert those types of jumpers, magiging malaking bagay for Prince Eze. Pero sa kapila, may foul tayo. AJ Coronel. Sinabayan si Abdul Razak Abdul Wahab. Let's take a look at that jump shot again from Prince Eze. Rolls it in to cut this lead to 8. Ito yung pangalawang foul ni AJ Coronel. Challenging Abdul Razak Abdul Wahab. Now at the free throw line, he makes the first. Of course, Abdul Wahab nung first half natin nakakadalawang blocks yan ng first half. So yung depensa ni Abdul Wahab, kitang-kita sa ating laro. If he can improve on his offensive game, Yes. magiging malaking bagay itong si Abdul Razak. Napakatangkad pa nitong si Abdul Razak. Muna natin yung extra action here. Shoot naman, sayang. Oh. Inaabol So that doon, will not steady. count. Oo. Akala niya kasi magmimintes. Yun yung natansya niya. Pero swak. Oh, pero swak pala. Yuhiko, they swing the ball around. Dagangon, Pumeke decides to take it in. Cap Dagangon, kaya pala niya pinasok. Lumabas ang pagkapeterano ni Gab Dagangon noon. He saw na si Abdul Wahab came out to fly to contest his jumper. Alam niya na walang big man sa ilalim, kaya yun, dinrive niya. Kaya nga, nakakonvert dun sa ilalim dun si Gab Dagangon. Teodoro naman, tumirada sa labas. Tay Teodoro, red hot here in the third. Ito naman si Tay, hindi na kailangan pumasok yan. Sa labas pa lang, 3 points pa. Itong si Tay Teodoro. So balik sa 10 ang kalamangan ng JRU Heavy Bombers. And again, the defense, the long arms of Abdul Wahab. Teodoro naman, pumasok. Tay! No good on the scoop shot, Lasqueti. Wala pa rin for JRU. Dagangon sa kabila. Wala, Teodoro with the board. Approaching the 3-minute mark here in the third. Lasqueti in transition, wala pa rin. So, several misses for both teams. Yuhiko double team, binigay kay Ilagan. Dagangon, back to Ilagan for 3. Wala. Teodoro skying for the board. At ito, makaka-set up muna ng play ang JRU Heavy Bombers. Tingnan natin kung makakuha sila ng magandang tira sa possession na ito. Nanonood ngayon, JRU, former JRU players of course. Ito nga, ira na. Yun na Tay Teodoro, pero dati, nung panahon natin, Martin. Oo. Kung bago pa kaya Pueba, Marvin Hayes. Sila yan. And of course, yung John Wilson, matinding scorer din ng JRU dati. And of course, their coach, Coach Ariel Bagward, binabati namin, sinusuportahan pa rin ang JRU. Bati daw yan mula kay Coach Samber. Magbabalik tayo dito sa NCAA. We have another timeout here on the floor. We'll be back. Back here on SNA for this Vivo perfect shot, perfect selfie coming from again Gab Dagangon.
recognizing the defense wasn't there underneath for JRU, taking advantage of that in that play. Doon lumalabas yung diskarte ng ating mga manlalaro. Sa tagal na naglalaro na, itong si Gab Dagangon, alam niya na pag lumabas yung big man to challenge your shot, ayun na nga, kagaya ng sabi natin, walang big sa ilalim. Kaya doon, diniretso agad ni Gab Dagangon. Gab Dagangon, 4 na puntos dito sa third quarter after not scoring nung ating first half. Points off turnovers, 6 for Perpetual Help. So far, none for JRU. Bring up ko lang ulit, of course, yung tatlong dating taga-JRU na nanonood kay Marvin Hayes, John Wilson, and of course, Coach Ariel Baguards. Lahat nasa pros na ngayon. So kita mo, yung na-produce ng JRU program ay malaking bagay sa Philippine basketball. Tingnan natin kung ang susunod na dyan, si Tate Teodoro, of course. Of course, Puntejos. Oo, si Paolo Puntejos din. So we'll see. Pero kailangan muna niya magpakitang gilas, and so far he's not disappointing his team with 18 points. 10 in the first, 8 in the third. Oo. Tingnan natin kung ilan matatapos si Tate Teodoro. Baka kailangan bumalik muna ulit siya ng dagat bago mag-start yung fourth. Para ganun ulit siya paglabas. Kukuha muna ng lakas dun sa dugout niya. Dagangon, babawi dito. Lasqueti getting the ball back. Castor. They swing it around. Mendoza. Bumalik sa loob. Putucci inside. Sayang, but again, a great setup job doon. Galing kay Mendoza, papunta kay Abdel Putucci. Sorry, miss. Perpetual gusto bumawi sa Diwa. Tumigil, umikot. He puts it up and in. Flash sa Diwa. Flash sa Diwa, quietly producing para kay Coach Jimwell Gikan. It's Putucci now. Binalik sa labas. Castor tumirado sa 3. Malakas. Eze secures the board. 8 ang hinahabol nila dito. With 1 minute 18 seconds here in the third. Pido double teamed. Here double pa rin si Keith Pido. 9 seconds to shoot. Sadiwa against Mendoza. Oh, nice fake for Flash Sadiwa. Same play. But he misses the shot that time. But the ball will stay with Perpetual. So the aggressiveness of Flash Sadiwa ay nakikita natin dito sa ating third quarter. Under a minute to go here in the low-scoring third quarter natin, Mikey. Because Perpetual only has scored 10 points. 9 naman sa JRU. The defense definitely has picked up for both teams. 10 seconds to shoot. Sadiwa. Binigay sa labas. Dagangon. Tumirada sa 3. Wala. Putucci with the board. Medyo minamalas pa rin dito si Gab Dagangon. Castor. Binigay kay Mendoza. Takes a screen from the bid. Mendoza naman ngayon from the baseline. Mendoza flips it up and in. Mendoza assisting kanina kay Abdel Putucci. Pero ngayon siya naman daw. Alam ni Prince Eze na magaling siya mag-drop pass. Kaya diniretso na doon ni Jed Mendoza for his first 2 points. Sila naman nagmadali doon yung Perpetual Help. 9 seconds to go here in the third. Sadiwa gets it back. 6 seconds to shoot. Sadiwa, 2 seconds. And that's a turnover para dito sa Perpetual Help Autos with that travel from Keith Pido. Meron tayong wet spot doon. Tinuturo ng ating referees. That marks the end of the third quarter here. Of course, at the Phil Oil Flying V Center between JRU Heavy Bombers and the University of Perpetual Help Autos. Medyo pantay tayo ng third quarter, Mikey. Kaya naman lamang pa rin ng 10 etong JRU. Low-scoring quarter, kagaya ng sabi mo, Martin. Pero nakita natin, Tate Teodoro again heating up ng third quarter. At of course, si Gab Dagangon, nakita na rin natin with the likes of Flash Sadiwa na tumulong din para sa Perpetual. It will be an exciting fourth quarter, Martin. Yes, Mikey, we will see if Tate Teodoro can add on to his point total here. But when we return,
It's going to be the fourth quarter of this game between the JRU Heavy Bombers and the University of Perpetual Help. Altas, wag kayong aalis. Dahil live na live tayo dito sa SNA.